Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay tungkol po sa advisory na inilabas ng Securities and Exchange Commission laban po sa Jet Enterprise. Ang Jet Enterprise po ay na-issuehan po ng advisory ng SEC kasabay po ng iba pang mga companies. Ang isa nga sa na-issuehan din ng advisory ng SEC ay ang TradeTech Asia at ang TradeTech Asia po ay tumaob na. Mga kababayan, alam naman natin na yung mga companies ay sigurado pong tataob sa huli kapag naabot na po nila yung quota nila. Kaya po, wag na po kayo sumali sa mga companies at kung kayo po ay nakasali na, dapat po mag-withdraw na po kayo at humingi ng refund. This advisory is prompted by reports and information gathered by the Commission that a certain Jose Elvin Torres is operating an entity named Jet Enterprise and enticing the public to invest their money with the promise of high monetary rewards or profits. The investment offerings of Jet Enterprise constitute solicitation of investment from the public as the investors are enticed to invest money. At yung Jet Enterprise daw ay meron daw 3 packages. Ang una daw ay yung power package na 7 days lang daw ang kailangan hintayin at kikita daw yung investor ng 30%. Yung pangalawa ay yung turbo package na ang pangakong kitaan ay 50% sa loob lamang ng 15 days. At panghuli yung nitro package na ang pangakong kitaan ay 105% o double your money sa loob lamang ng 25 days. Diyan pa lang po mga kababayan makikita nyo na talagang too good to be true ang pangakong kitaan dahil double your money sa loob lang ng 25 days ay napaka-imposible po at sigurado pong tataob po yang company na yan. At bukod po do sa malaking pangakong kitaan ay meron din po silang pinapangakong DRB o Direct Referral Bonus. Investors may also earn through referrals or commissions. A referral link is provided after registering on their website and the referral link is used by the investors to entice more investors into joining and investing this scheme. At ang kanilang DRB ay 10%. At meron din up to 10th level. So, 10% ay yung direct referral bonus pero from second hanggang third level ay 2.5%, 2% sa third hanggang fourth level at 1% daw mula sa 5th hanggang 10th level. At alam naman natin na yan po ay pang-hype lang ng mga companies para maengganyo yung mga investors na mag-recruit. Pero kapag naabot na po nila yung quota nila, unti-unti na po magkakaproblema hanggang i-freeze na po ang mga accounts hanggang sa tuluyan na pong tumakbo ang mga pasimuno ng company. The investors may send their investment through e-wallets provided by the subject entity. As above described scheme involves the sale of securities to the public, the Securities Regulation Code or SRC requires that these securities are duly registered and that the concerned entities and or its agents have appropriate registration and or license to sell such securities to the public pursuant to sections 8 and 28 of the SRC. Based on the Commission's database, Jet Enterprise is not registered as a corporation, partnership, or one-person corporation. Consequently, Jet Enterprise is not authorized to solicit, offer, sell, or distribute any investment or securities to the public. Such activities require a secondary license from the Commission, and the securities or investment product should likewise be registered with the SEC before they can be offered or sold to the public under Sections 8 and 12 of the Securities Regulation Code or SRC. Ibig sabihin po mga kababayan, isa pong Ponzi scam ang Jet Enterprise dahil hindi po sila nakarehistro sa SEC at wala din po silang secondary license. Kaya po, illegal ang kanilang ino-offer na investment sa publiko. Kaya mga kababayan, umiwas na po kayo sa Jet Enterprise dahil yan po ay isa na namang investment scam. Moreover,
RA number 11765 or the Financial Products and Services Consumer Protection Act or FCPA prohibits the commission of investment fraud defined as any form of deceptive solicitation of investments from the public, which includes Ponzi schemes and such other schemes involving the promise or offer of profits or returns sourced from the investments or contributions made by the investors themselves and the offering or selling of investment schemes to the public without a license or permit from the SEC. At pinalalahanan po ng SEC ang publiko na wag na po mag-invest at tumigil na po sa pag-invest sa kahit na anong investment scheme na ino-offer po ng Jet Enterprise. Kung kayo po ay sumali dyan sa Jet Enterprise ay humingi na po kayo na refund at mag-withdraw na po kayo dahil yang Jet Enterprise po ay isa pong scam at niloloko po nila kayo. At kung kayo po ay nagbabalak sumali sa Jet Enterprise, wag na po dahil yan po ay isang Ponzi scam. At para doon sa mga recruiters, wag na po kayo magre-recruit dahil illegal po ang operasyon ng Jet Enterprise at pwede rin po kayo makasuhan ng downline ninyo. Kaya mga kababayan, wag na po kayo sumali sa Jet Enterprise dahil yan po ay isang scam. May babala din po ang SEC para doon sa mga umaaktong salesmen, brokers, dealers, or agents, representatives, promoters, uplines, recruiters, influencers, endorsers, and enablers of Jet Enterprise in selling or convincing people to invest in the investment scheme being offered by the said entity, including soliciting investments or recruiting investors through the internet, may be held criminally liable under Section 11 of the Financial Products and Services Consumer Protection Act or FCPA and Section 28 of the SRC, which are both penalized separately with a maximum fine of 5 million pesos or imprisonment of 21 years or both pursuant to Section 73 of the SRC. Kung meron po kayong impormasyon tungkol po sa kahit na anong investment solicitation activities ng kahit na sinong individual o grupo ng individual on behalf of Jet Enterprise, ay pwede nyo pong isend ang inyong report sa EIPD sa pamamagitan po ng email. Ang kanilang email po ay epd@sec.gov.ph. Ito pong advisory ay inilabas noong June 13, 2024. Mga kababayan, kumpirmado po na isang scam din po ang Jet Enterprise, katulad din ng Jump Mining at TradeTech Asia. Mga kababayan, habang may panahon pa po kayo, mag-withdraw na po kayo dyan dahil sigurado po tatakbuhan po kayo niyan kapag naabot na po nila ang quota nila. Katulad po ng TradeTech Asia na wala na po, tumakbo na po dahil naabot na nila yung quota nila. Kaya mga kababayan, umiwas na po kayo sa mga too good to be true na mga investment schemes. Lalo na po kapag ang offer nila ay double your money sa loob lang na 1 buwan o 2 buwan, dapat po magduda na po kayo. At dapat po mga kababayan, bago po kayo sumali sa kahit na anong investments, dapat po i-check nyo po muna lahat na legalities nila. Dapat kompleto sila sa legalities. At syempre, dapat meron po sila secondary license. At pag meron po silang pinakitang secondary license sa inyo, dapat po i-verify po ninyo sa Securities and Exchange Commission dahil meron po mga kumpanya na namimeke ng dokumento. Mga kababayan, dapat po ang isa pong investment company ay meron ding opisina at syempre dapat hindi lamang CEO yung tangi nilang empleyado dahil karamihan po sa mga companies, ang tangi nilang empleyado ay yung CEO. At mga kababayan, i-check nyo rin po lagi ito pong website ng SEC dahil naglalabas po sila ng mga advisories doon para po makaiwas kayo sa mga Ponzi schemes. At i-check nyo rin po ito pong YouTube channel ng News Up to Date dahil naglalabas po tayo ng mga reviews laban po sa mga companies, pati na rin po ang YouTube channel ni Shemny Anyo, pati na rin po ang kanyang Facebook page para po makaiwas kayo sa mga nagkalat na mga investment scams. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.